Evening, everyone. I hope clear ako sa bawat isa. Medyo malayo sa akin ang computer pero sana maliwanag po ako sa inyo. Just thumbs up if the reception is clear. Good evening, everyone. And si Mrs. Garay sa Saudi Arabia, good afternoon. At sa mga taga-Pilipinas, good evening. At I would like, of course, to appreciate and honor the parents who are always beside their kids, their children, ang mga nanay o parents na nakikinig din. At maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating finishing generation training at ganun din sa mga kay Pastor Naomi if she's there and Pastor Belen. Good evening sa inyo po at ganun din kay Mrs. Paul if she's there and the rest of the parents who are with the children na patuloy nakikinig and si Tita Rowena ng Hilua Children kung nandyan, Tita May ay nakikinig. So we are in a crucial period kaya kailangan po natin patuloy na magpa-train sa banal na spirito at mag-engage po tayong maigi. Nakukuha po ba natin? At desire ko na may nag-volunteer ng testify. Pero wala pa hanggang ngayon na mag-testify. Sabi si wala dito si Pastor Jerry, tanungin ko sana kung pa-testify ako ngayon. Anyway, let's all pray first. Manalangin po tayo at atin pong i-acknowledge ang presensya ng Diyos. Father, we thank you so much for what you are about to do in our midst tonight. We pray that the discerning of spirit will be upon our life, will be our portion, that every one of us will be able to touch spirit dynamic dimensions, and we will grow in the spirit dynamic, Lord God, that the spirit of life is what we know, that the spirit of life, Lord God, is what we believe, and what we know how to draw in that spirit of life. We know how to reject the spirit of darkness and of man. From this day onward, I pray for the impartation of the gift of discerning of spirit. Let this gift be released so that when we read your word, when we receive your word, we can hear the sound of your voice and we can shift out the sound of all other voices in the midst of all the noise says right now in this world in the name of Jesus, that we will be able, oh God, to discern voices, that we will be able to discern spirit, oh Lord God, that we will know how to access things in the spirit. Father, we thank you so much, Lord God, that we will always abound, Lord God, through your grace, and by your grace we will know how to discern, oh Lord God, what the people is carrying, if it is your spirit or if it is not your spirit, that we will always be in a covenanted real relationship with the church, that from this day onward, oh Lord God, we will be on guard, we will be watchful, and we will be prayerful like never before, because we know and we believe that the avalanche of deception is not here and now, but this will never be our portion, Father. We thank you, Lord God, that in this finishing generation, there shall be no more casualties, Lord God. There shall be no casualties at all. We are going to be protected, oh Lord God, because we will learn how to acknowledge and learn and follow and obey your voice from this day onward. And we will know your voices, or your voice, oh God. Father, we thank you so much for this discerning of the Spirit, Lord God, that will grow and mature in us, and we are going to be adjusted according to the character and to the word of Christ in Jesus' mighty name. We thank you, Jesus, oh Lord God. Come on, let's all come up in the Spirit in the name of Jesus. Come up right now. Kapalaramasa katalarayanda. Larababa katalarabaka sakatalarayanda larama touch. Touch something in the spirit right now. Lareboko salarayanda. Come up higher. Learn how to come up higher. By your mind, by your spirit, come up higher. When we say come up higher, let's touch something in the spirit according to the word of God. Kapalaremomo sokotoloroyondo. Lariboboko po sokotolarama kapasa katalarama katalarayanda. Shulara mama kapasa katalara mama kasa katalarayanda.
Lere de que poposo koto lara mama kapasa katalarayanda. Oh, lare mama mama kapasa katalarayanda. Lare ni ke poposo koto larayanda. Receive that this spirit of discerning, the spirit of discerning, so that we can learn how to discern the voice of the enemy, the voice of the Lord, the voice of the Spirit of God, the voice of this world, the voice of anything that is of not God. We can discern right now. Receive it, receive that discerning of the Spirit. That will be your portion. That will be your portion right now. Oh, thank you so much, Lord God. So laremo ko sa katalarayanda. Sila ramama katalarayanda. Leremomo ko sokotoloroyanda. I can sense in my spirit na someone here in the Zoom meetups, meron ng heaviness, yung parang bigat ng dibdib mo. Hindi mo rin ma-recognize, pero bigat ang iyong dibdib. Come up higher. Come up higher so that there shall be clarity. Go against that spirit of confusion and that heaviness in your heart, in your spirit. You will really need to come up in the spirit dimension so that the spirit of heaviness and that confusion and that the state without clarity must not be your portion. And I could sense right now na mayroon ng isang babae, estudyante, parang nandoon sa bridge of depression. Do not be depressed. Let no one deceive you. Fine-tuned to the truth that God is imparting unto your heart, is downloading unto your spirit. Do not be deceived by anything of this world, but we really need to come up higher, operate, learn the dynamic of the spirit and dimensions of the spirit. Learn how to operate in this place, in this spiritual world with Christ, in Christ. Amen, amen. Receive right now clarity. In the name of Jesus, we are commanding the spirit of confusion to the finishing generation to be broken right now in Jesus' name. We are commanding you to be broken now in Jesus' name, and let the finishing generation come up higher and not to be disturbed by the spirit of confusion, not to be disturbed by the spirit of worldliness, not to be disturbed by the things of this world, but be fine-tuned to the current frequency of God so that we can learn how to step up with the Holy Spirit now, right now, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Do not dwell in the state of confusion. Huwag tayo papatalo doon sa confusion. Kilalanin natin ito. Saan ba, bago tayo pumunta doon sa teaching natin, the Holy Spirit impressed to me na ang discerning of the Spirit ang ating ego grow, imamature. One of the most amazing gifts of the Holy Spirit is the gift of discerning of spirits. Kaya ito dapat ang maging portion natin ngayon. So we can identify human spirits, we can identify evil spirits. When we operate in the spirit of discernment, we can identify God's spirit, angelic spirit. So lahat ito spirit. Okay, lahat to spirit. God is a spirit, man is a spirit, you and me is a spirit. We are men, right? Created by God. God is a spirit, man is a spirit. Angelic host or angelic spirit is a spirit, mga angels. Okay? Human, may human spirit. Lalong-lalo may demonic spirit. So, kailangan matuto tayong mag-discern ng mga activity nito para hindi natin papatulan sa panahon na kahit kapatol-patol na sila, hindi natin papatulan para ma-secure natin ang ating posture. Our posture must be in the spirit. Ang liwanag sa Ephesians na nakalagay doon, that we are seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. So, nung ma-born again tayo, nung makilala natin ang Panginoong Jesus, o nung maipanganak tayo sa Espiritu, ikaw at ako ay nandoon sa Spirit dimension. Amen? Amen. And do you believe that? Yes. Okay, say after me, we are born again, by the recreation of our spirit according to the image and likeness of the Spirit of Christ. So we are
we are already born again, right? When we are not born again, our spirit has sin nature. When we are not born again, our spirit has sin nature. Nandun may old nature. Sin nature, ang naturalisa ay magkasala. But when we got born again, we received and accepted Christ as our Lord and Savior, your nature is no longer a sin nature, the old nature, but Christ nature. Everybody say, my nature is Christ nature. Okay, so say after me, my spirit has sin nature. And sin nature is the only nature that's within my spirit. The thing I want to do, I cannot do. The thing I like to do, I cannot do. The thing I do not want to do, I is what I do. So sin works within me, but God sent His Son to condemn sin in the flesh, so that the just requirement of the law might be fulfilled in me. In other words, we are born again according to the image and likeness of Christ. My spirit is born again, recreated into the image and likeness of Christ. My spirit looks like Christ, carries the same nature, carry the same DNA, has the same spirit dimension as the Spirit of Christ. So, nakita natin, ang spirito natin looks like Christ. Tama? Nung naipanganak tayo, ang DNA natin, Christ. Ang spirito natin looks like Christ. Kaya, ang image and likeness of our spirit must be like Christ. No longer the sin nature, no longer the old nature. When we born again, we are no longer bound by the law of sin and death, but we are now carrying the life of Christ. Do you agree with this? Do not be confused. Do not be confused. Mayroon ng mga nakukonfuse. Huwag kayo makonfuse. Basta ngayon, ang dala-dala nyo, kung kayo ay tinanggap na Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng buhay, ang iyong naturalisa ay hindi na ang lumang naturalisa, ang bagong naturalisa na. Hindi na karakterya ng dating karakterya na magaspang. Ngayon, ang karakterya ay ang karakterya na ni Kristo. Ang iyong DNA ay DNA na ni Christ. Amen? Nakukuha. So, kailangan mayroon tayo ng pagmamanifest o pag-carry or pag-operate doon sa spirit of discernment. Nakuha ba natin? Spirit of discernment. Kasi ito ang pinakakailangan ng generation nyo ngayon. Ang makadiscern ng mga activity, ng mga divine activity at ng demonic activity para alam natin kung kanino tayo, saan, aling posture ang aapakan. Kasi dalawa lang ang pagpipilian, litong-lito ang yung generation ngayon. This must not be your portion, right? Sabi nga natin, hindi tayo dapat maging malito. Kailangan ay ang kalituhang ito ay makalaya tayo. Are we here? So, the voice of man, saan ba dumadaan ang boses ng mga tao, yung mere man. Pag sinabing mere man, yung carnal yon. Carnal man, ang mga may Christ din, pero hindi pinalago ang karakterya ni Kristo, hindi pinalago ang naturalisa ni Kristo, the nature of Christ, ang kaisipan hindi nirinyo, ang kaisipan hindi training, ang kaisipan ay hindi inadjust at nirinyo according to the truth, according to the word, kaya carnal sila. May deposit ang Diyos sa kanilang mga espiritu, hindi na-access ng kanilang kaisipan kasi ang kaisipan nila hindi nila nililinis. Hindi deliberate na nire-renew, hindi deliberate na tinitrain, hindi deliberate na siniset on things above, on things of the spirit. Kaya ang mind carnal, although born again, pero pinabayaan ang kaisipan na dalhin siya sa mga bagay na hindi ayon sa gusto ng Diyos.
Kaya ang kaisipan ay iba. So, karnal, hindi tugma ang kanyang pagiging born again ng spirit at ang kanyang kaisipan ay hindi na training, kaya karnal. So, pag ang karnal na Kristiyano nasa simbahan, problema siya ng pastor at ng mga kapatiran. Para pag ang karnal na Kristiyano ay mayroon pa tayong kakovenant na karnal, mahirap po yun. Bigatin yan. Kaya lumago tayo, hindi na tayo dapat maging karnal. Nakukuha? Okay, so ang voice of man ay dumadaan sa perspective and opinions. Pag mga may nagsalita sa inyo na mga perspective, opinions ay labas sa truth, boses siya ng isang karnal o boses ng walang Kristo na nakukuha. Ito ay mga pagbibigay ko understanding bago natin basahin ang text. So, opinions and perspective, doon dumadaan ang pagiging karnal. Pag ang opinion ng isang kausap nyo at perspektibo ng isang kausap nyo ay labas sa truth, labas sa salita ng Diyos, karnal yan. Unbeliever yan. Huwag nyong papatulan, huwag nyong paniniwalaan, huwag nyong tatanggapin. Kasi magiging mixture tayo, magiging madidiril din tayo. Nakuha? So we really need to be discerning in this hour, in this season. Mag-operate tayo sa spirit of discernment. Okay, don't build your life on opinions of men. Don't build your life on perspective of man, mere man. Ang karnal, okay? Nakuha natin? Ang karnal, immature yan. Ang karnal, laging may issue. Ang mga karnal, yan yung mga laging na-open sa church. Yung mga karnal, yung nag-engage sa argument, hindi naman ka-argue-argue ang mga sitwasyon at ang mga opinion, i-argue, ang mga, maraming, malaging may issue. I hate that kind of spirit. Yung carnality na yan, atin yan sawatain. Kung tayo ay nag-operate dyan, yung simpleng bagay i-issuehan nyo ngayon, ay nako, it means very weak ang spirit. Very weak. Ang mga laging na-open sa church, very weak ang spirit. So this must not be our portion. Amen? So mag-reflect tayo. Ako ba'y lagi pang na-open ng truth? Kaya tayo offended sa truth dahil kontaminado tayo. Kontaminado tayo. Aandarin natin ang mga logic natin na walang pagpapasakop sa Diyos. Hindi maganda, hindi maayos. Okay? So the voice of man is true or by opinions and perspective. Information. Next is information. Both accurate and inaccurate. Pag mayroon ng information, kailangan ang baseline lagi, is it in the truth? Is it according to the word of God? Pag hindi, wag mong wag mo entertainin. Yes, maging honorable ka lang, lalo kung ang kaharap mo ay carnal, maging honorable ka lang. Unbeliever, maging honorable. Pero don't believe on it. Don't build your life on that. Nakukuha? So, suggestions. The voice of man is true and by suggestions. Magpakinggan natin ng maigi, i-discern natin ng maigi yung mga suggestion na napapakinggan natin from the truth ba? From the spirit of life? Baka worldliness na yung sinasuggest sa'yo ay yes ka ng yes, agree ka ng agree, o so magiging mixture ka. So, mahirap. Instructions. Pag may pinarating sa atin na instruction, the voice of man, ang platform niyan ay through instruction. So, mag-discern tayo. Commands. Some are good and some are bad. Commands. Okay? Halimbawa, empleyado tayo, we need to be honorable. We observe, and follow chain of authority. Pero kung ang commands niya ay dadalin ka sa pagkaka-dislodge and derail mo sa iyong relasyon sa Diyos, you can negotiate honorably. Again, nakuha? Promises. Ang voice of man. Pag ang carnal sa'yo pangako ng pangako, hindi marunong tumupad ng pangako, at patuloy nire-remind, ay nako, carnal yan. Bakit hindi niya sa puso ang pagpapangako? Tama. So, promises. Teaching. Ang mga teaching na from carnal mind, huwag kayong mag-entertain yan. It's a very, very dangerous state. Okay? So, titingnan natin ito. Itong mga bagay na ito, opinions and perspectives, information, suggestion, instruction, commands, promises, teaching. Pag ito ay dinaanan ng isang karnal na espiritu, mahirap po ito. Kaya hindi po natin ito dapat
ipagsawalang bahala, but we really need to be mindful about this. Kasi doon tayo na diderail. Yung mga isang linggo na lumipas, kung hindi ka naging mindful sa iyong posisyon sa espiritu, ay mayroon po yan ng diferensya. Pagdating ng Sabado at Linggo, mahirap bumalik sa posture. Tama? So we must discern other spirits and voices. Let's open our Bible first to First Peter chapter 2. First Peter chapter 2, verse 1. So get rid of all evil behavior. Utos po ito. Ito ay command ng Panginoon sa iyo at sa akin. Ano ang sabi niya? Get rid. Tayo ay lumayo. Tayo ang lalayo. Get rid of all evil behavior. Demonic activity. Okay? So be done with all deceit. In other words, do it honorably. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment. Now that you have had a taste of the Lord's kindness, verse 4, you are coming to Christ, who is the living cornerstone of God's temple. He was rejected by people, but he was chosen by God for great honor. And you are living stones that God is building into his spiritual temple. What's more, you are his holy priest. Through the meditation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that please God. As the scriptures say, I am placing a cornerstone in Jerusalem, chosen for great honor, and anyone who trusts in him will never be disgraced. Do we trust Christ? Yes, we will never be disgraced. Verse 7, yes, you who trust him recognize the honor God has given him, but for those who reject him, the stone that the builders rejected has now become the cornerstone, and is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word, and so they met the fate that was planned for them. But you are not like that, for you are a chosen people. You are a royal priesthood, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for he called you out of darkness into his wonderful light. So, sabihin mo sa iyong katabi, we are a chosen people. We are a royal priesthood. We are a holy nation. God's very own possession. So pag-aari ka na ng Diyos at pag-aari ako ng Diyos. Kaya kailangan magbihig tayo sa ating mga transaksyon, sa ating mga pakikipag-relate. Nadidiskarel na kukuha po natin. So we must discern other spirit and voices dahil ngayon ang deception sa world, ang deception is sobra. Talagang makapal ang deception. Hindi ito dapat ang ating portion. Amen? So we need to learn how to discern other spirit and voices, because our spirit must be trained to discern between good and evil. If our church ay hindi matutunan ang pathway na ito, vulnerable tayo. Kaya hindi tayo dapat maging casual, but we really need to be mindful, okay? So let's pray right now. Let's intercede. I can pick up something in the spirit that is not healthy for some of you. Let's pray that the spirit of deception ay makalaya tayo dito. Kung mayroon tayong mga tinanggap na mga information, perception, advice, teaching mula sa mga mixture ang espiritu sa mga carnal, sa mga worldly vessel, hindi dapat yan ang maging portion natin. Let's intercede right now. Kapalarama kasa katalarayanda. Lorababa kapasa katalarayanda larama kasukotoloroyondo. Larebaba kapasa katalaraka masukotoloroboko kosa katalarayanda. Yo laremomoko sokotoloroyondo. Larababa kapasa katalarayanda laramaka talarimoko sokotoloroyanda.
Oh, lara baba baka talara maka pasa katalara yanda lara momo soloro yondo. Lerege bebo boko koso kotolara mama kasa katalara yanda lara. Oh, lara mama kasa katalara makanda lara yanda lara masa katalara yanda. Lerebe boko toloro boko koshe katalara maka talara yanda lara. Soko toloro boko koshe katalara yanda lara. Le lara baba baka pasa katalara kama soko toloro boko kiamamo loro yondo. Oh, lara baka sakatalara yanda. Shilare neke popo soko tolara makata lara yanda lara. Lara mama kata lara ke momo soko tolara baka sakata lara yanda lara. Lulari gebo soko tolara yanda lara. Receive that spirit of discernment right now. Receive that spirit of discernment right now that you can identify the angelic spirit, the human spirit, of course, God, the Holy Spirit, and the demonic spirit. Receive it right now. Receive that will be your portion. Oh, Lara Makasa Katalarayanda. Receive a transfer. Receive a downloading. Receive right now a downloading from the Holy Spirit and a transfer from the Holy Spirit from the throne of the Father. Come up higher to receive something in the Spirit, by the word that you are going to receive this gift of the Spirit of discernment. Especially you as finishing generation must learn how to operate in the gift of discernment so that you can identify and knows the the spirit of man, the spirit of the Holy Spirit, demonic spirit, worldliness, oh, angelic spirit, because heaven is on the earth right now. Heaven is on the earth right now. Find your place in this kingdom that is about to manifest. Find your place. Stay in your position. That position is seated at the right hand of the Lord Jesus Christ. Seated at the right hand of the Father in Christ. With Christ. Come up, come up. Kolarama masakatalarayanda. Pull down every strongholds in your mind that bring you into a new place, a place where God doesn't want you to go. Pull that down, every strongholds, wrong information, wrong teaching, wrong perspective. Pull it down, break it right now in the name of Jesus. Do not operate in carnality because we really need to hate that carnality. Because carnality is about man. Carnality is about this world. Carnality is against God. Therefore, we need not to stay in that carnality. Pull it down right now in the name of Jesus. But come up higher right now. Come up higher. Take your position. Take your position in the spirit, in the realm of the spirit. See yourself as seated at the right hand of the Father in Christ. See, can you see that? Can you see that? That your position is seated at the right hand of the Father. Believe it. See yourself there through your mind. Do you agree with this? Are you there? Are you there in your position? Come up higher. Come up higher. Oh, kansa katalaramo kosokotolarayanda. Lord, Holy Spirit, build this finishing generation. A generation that is going to do exploit, oh Lord God. A generation that is going to learn how to move and enter, access pathways in the Spirit, oh Lord God. That is going to be open, that is now open before them. In the name of Jesus, pathways of breakthrough, pathways of finances, pathways in businesses, oh Lord God. Oh, enter into the pathways where the forefathers prepared for us, build for us, open for us. Enter into that pathways right now. Come on, learn pathways in the spirit, access things in the spirit right now, because you are a spirit man. You are a spirit, and then need to navigate, learn how to navigate in the spirit, because the spirit is more order than this earth. The spirit is real. The spiritual world is real. We can navigate in that spiritual realm
As long as we are under a proper protection, proper chain of authority, we can navigate in that place. See yourselves there with Christ, in Christ, seated at the right hand of the Father, doing things with God, bringing things on the ground, bringing pattern, bringing blueprint in the name of Jesus. Receive this. Receive this. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. So from now on, if you believe, from now on, you need to operate in the spirit of discernment. Amen? Learn. Practice it. We really need. Pag may kausap kayong tao, hindi mo siya i-judge, but you need to operate in the spirit of discernment without judging him. Basta clear tayo, clean, and we need to operate in this spirit of discernment kasi hindi tayo pwede na magkampante ngayon dahil ang panahon ay napaka-crucial, napaka-critical. Grabe ang spirit of deception. Amen ba? Nakuha ba natin? Nakuha ba? Nagugulat ba kayo sa ating pinag-uusapan ngayon? Mga minamahal na finishing generation, ang kingdom is about to manifest. Kung hindi tayo magiging spiritual ang ating operational dynamic, we cannot become a part of this kingdom. Kaya i-check natin, revisit your honor, revisit your connectivity. Accurate ba ang connection natin sa church? Accurate ba ang ating connection sa Setman? Accurate ba ang ating honor? Accurate ba ang ating respect? Accurate ba tayo sa pag-obey sa proper chain of authority? Hindi ba natin binabiolate ang mga protocol of the kingdom? Tayo ba ay kakampi ng katotohanan? Tayo ba ay kaalyansa ng truth? Ang righteousness ay dapat mananatili sa atin. Righteousness is Christ. Holiness is Christ. Peace is Christ. Joy is Christ. So kung wala kang peace ngayon, wala ka sa kingdom. Sino ba? Hindi ko siyempre patataas ang kamay ng kung sino ba ang walang kapayapaan ngayon. Pag walang kapayapaan at confused ngayon, wala ka sa kingdom. Enter into that kingdom by dealing that confusion in your heart, in your spirit. So tayo ang magdi-deal. May salita na tayo, may banal na spirito, mayroon na tayo ng mga pathways, may pattern, lahat kompleto na tayo. Tayong generation, lalo na kayong generation, may mga pattern, kompleto sa mga, may accurate pattern, may mga nagmumodelo ng salita. So kung wala kayong kapayapaan ngayon, kasi may binayolate kayong protocol, may binayolate kayong culture of the kingdom, wala ka sa kingdom. Now, deal with that confusion and enter in. Okay? Choose peace. Choose joy. Piliin si peace. Piliin si kapayapaan. Piliin si kagalakan. Piliin si katwiran, ang kabanalan. Kasi kingdom, yan ang kingdom. Can we do that? Huwag tayong casual sa world. Kasi ang mga casual na Kristiyano pagdating sa world, sila ang vulnerable, sila yung very risky or delikado. Huwag tayong maging gullible pagdating sa worldliness. Kasi the worldliness, spirit of worldliness is so aggressive to pin you down. Dapat alam natin to. Lalo kayo mga exposed sa social media platform, sa mainstream. Pag kayo ay laging naka-expose sa mainstream social media platform, mas lalong maging watchful tayo, maging on guard tayo. Because worldliness, the spirit of this world and the God of this world, this mammon, is very, very aggressive to pin you down. To pin us down. To pin the church down. To destabilize the position. But na hindi dapat natin papayagan ito na nasisense nyo ba sa atmosphere? Hindi natin payagan ang mapin down tayo, ma-destabilize tayo ng what is in the world. Kasi nasa tamang posisyon tayo. Nakikita ba natin ang ating posisyon seated at the right hand of the Father in Christ Jesus? Paulit-ulit ako kasi yun yung talagang baseline natin. Yun talagang we need to start on the finished work of Christ. Pag hindi tayo nag-start sa finished work of Christ, ang lahat ng i-build natin ay will never sustain in the days to come in the crucial season. Kaya dapat mag-start tayo ng building in Christ.
not in your achievements, not in what you have, not in who you are, but in Christ. Clear? Christ ang pag-start ng building to the finished work of Christ. Ano ba ang natapos ni Christ na trinabaho niya? Salvation. Ano pa ba ang natapos ni Christ? Sickness and diseases has no power against us. Ang poverty has no power against us. Tama ba? Lahat ng mga discouragement, frustration has no longer power over us. Doon tayo dapat mag-start. Sabi ko nga sa inyo, mga finishing generations, David fought Goliath not because he desired victory, but he is already victorious. Nakipaglaban si David kay Goliath, hindi niya tiningnan ang dimension ni Goliath. Doon siya nag-start, saan? Sa posisyon niya sa Diyos. Sino ang Diyos sa buhay niya? Sino siya sa harapan ng Diyos? Kaya, di ba, ang mindset niya, he has a different thinking pattern from the rest. Ang mga reformists, ang mga strategists sa panahon natin ngayon, dapat kayo yon. Kung may reformist man sa ibabaw ng earth ngayon o sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, kayo yon, finishing generation. You must be a strategist. You must be a reformist. Kaya nga, deliberate ang pagtitrain ng kaisipan. Kasi ang isang reformist, kung mali ang takbo ng kanyang utak, hindi siya magiging reformist. Sa spirit lang, pero hindi accessible ng mind ang mga dinownload ni Lord sa kanyang spirit. So we need to be a reformist. We need to be a strategist as God, as Christ. Kaya ang ating kaisipan must be thought pattern of a reformist and a strategist. Si David is a reformist strategist. Sino pa? Elijah. Si Elijah ay bansang kanyang inaapektuhan. Si David, bansa, naging hari. Ganun ang mga anointing na available ngayon sa spirit dimension. So mag-access tayo ng mga anointing ng mga graces sa spirit dimension na kailangan ng bansa natin. Ano mga kailangan ng bansa natin, unang community natin? The grace of David, the anointing of Joseph, Joshua, ang mga grace niya, Nehemiah, Elijah, Elisha. Yan dyan sa dimension, nandun ang mga graces na yon. Can we access that? Kailangan marunong tayo mag-access. Kaya proper chain of authority ma-observe ito dahil very accessible lang ang mga graces na ito na kailangan ng bansa natin. Saan ibababa? Sa handa na vessel. Sa isang handang vessel. Sa isang tested, sa isang tried and tested na vessel. Kung ikaw ay nagpapakaigi ngayon na parang karapat dapat tayo tumanggap o pagkatiwalaan ng ganitong graces, ay kailangan mindful tayo sa lahat ng ating ginagawa. Am I making sense to you? With you? Sana walang resistance sa spirit nyo. Naka-engage pa ba? Engage. Naka-engage pa ba ang lahat? So, nandun pa rin tayo sa decay. Tama ba? The process of decline. Wag na tayo maging casual. Okay, ang process of decline, when we start violating the Holy Spirit's policy or the Holy Spirit's word, the Holy Spirit's revelation unto our lives. Pag nag-start na ma-violate ang conscience o ang ating conviction, ang ating belief system, pag na-violate natin ito, papunta yan sa decline. Next, when we begin to lead a double standard life of hypocrisy, trying to hide our true identity, yung magiging double standard ba, doble kara. Sa church, ang galing-galing, pero pag nasa kwarto na ng bahay nila, may tinatago. Akala hindi niya kasama ang Diyos. Di ba? Akala hindi siya makikita ng Diyos pag nandun na sa kwarto nila. Hindi yun tama. Baliin natin yan. Sirain natin yan sa buhay natin. So, next, when the spirit of life of faith becomes contaminated and God's word come occasionally and infrequently. Pag kontaminado na tayo, halos hindi na natin mapakinggan si Lord. So, every contamination must be cut off from us. Amen? In the name of Jesus. Next, review lang ito mabilis. When we start to pay attention to lying spirit, to deceitful spirit, yung mga
tao na manufacture ng counterfeit manifestation, yung mga manufacturing signs, wonders, in miracle daw, naniniwala na tayo doon. Mahirap. Yung false sense of presence of God, yung pinipake ang presensya ng Diyos, ang manifestation ng yan ay mayroon na yan ng decline, nandoon na. So, pag naniwala tayo sa isang deceitful spirits, it disconnect us from God. Nadi-disconnect tayo. Okay. Pag nag-develop na ng lifestyle, pag nag-develop na ng lifestyle that will allow demonic infiltration, in other words, ginawa niya na ang sarili niya na portal ng demonyo. May lying spirit na, hindi na makatingin sa mata mo, kasi ang spirito na dala-dala ay kino-cover up na. Anong spirito na dala-dala? Lying spirit. Ano pa? Carnality yan, mga portal yan ng Diablo. Ano pang dala-dala? Worldliness. Kino-cover up na ang na-carry na mga espiritu, ang mga tinanggap na espiritu. Hindi na niya ito matanggap pag sinabi, pag pinimpoint mo na mayroon ka ng, na sense ko mayroon ka ng worldliness. Tagpasin mo, yan, hindi. Ang gagaling ko lang mag-pray, nag-intercede nga ako eh. Grabe, breakthrough ako sa worship ko. Grabe, di ba? Yung mga ganyan. Kinukubera na ang daladala niyang spirito ng Diablo, spirito ng mundo, hindi na ayaw na niyang mapalaya dito. Pag meron kayong kinonfront na discern nyo na espiritu, confront honorably with honor and respect. Pag mayroon at saka may word dapat kay Lord ha. Pag mayroon kayong kinonfront na may daladalang masamang espiritu at grabe ang justification, ira-rationalize niya ito. Ayaw yan mapalaya. Ayaw niyan mapalaya. So, dalhin sa mataas na husgado, sa presensya ng Diyos. Kasi nag-develop na siya ng doctrines of lifestyle that will allow demonic infiltration upon his life. Ang mga may carry na pag-uugali ng Diablo ay problema yan sa pamilya. Ito ay i-handle sa spirit, i-handle sa spirito. Nakukuha? So we must not allow the enemy to find greater advantage to us, to our lives. Kailangan ma-discern natin. Okay? So halimbawa, pag may narinig tayong doctrine o teaching, whatever teaching we have will affect our lifestyle. Kaya tiyakin natin na ang pinakikinggan at pinaniniwalaan lang natin ay katotohanan. Dahil pag nakinig tayo sa labas sa truth, labas sa Word of God, it will affect our life and our lifestyle. What you hear will affect your life. Kaya be careful, sabi ni Lord sa Luke 8:18, buksan natin. Luke 8:18. Nandiyan na kayo? Mabilis kayo siguro ha? Luke 8:18. Therefore, consider carefully how you listen. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what he thinks he has, will be taken from him. Nakukuha? Meron pa ng isa sa Mark 5. I hope, am I right? Mark 5. Saan nyo na consider carefully? Ito ay consider. Sa kabila, what you listen, yung quality ng pinapakinggan. Sapagkat kung ang mga pinapakinggan natin, it will affect directly our destiny. Pag tiningnan natin ang proseso, sino ba ang lagi mong pinapakinggan at ano ba ang quality ng iyong pinapakinggan, it will affect your destiny. It will affect your future. Kaya napakahalaga. Kayo na mga nag-expose sa social media, sino ang lagi nyong pinapakinggan at kung yung pinapakinggan ninyo ay pinaniniwalaan ninyo, maging careful kayo kasi baka hindi yan truth.
baka hindi yan fruit na pinapakinggan ninyo, it will affect your destiny. Nakukuha, ah, maliwanag ba ito sa atin? Doon ang decline. So, faith is not about getting something from God. We don't we don't go to get from God. We go to take a hold of Him as a person. Kasi baliin natin itong mga ginagawa ng mga spirit of religiosity sa atin. Pag kailangan, pag nasa church tayo, maayos tayo, na maayos. Paglabas natin ng church, gusto na natin gawin at kailangan na natin o ang ginagawa na natin ay labas na sa kung ano ang pinangako natin sa Diyos. Huwag tayong maging religious, okay? Hindi tayo dapat na nandoon sa religiosity na ang relasyon sa Panginoon ay pag nasa simbahan lang. Pag nandoon na sa kanyang negosyo, pag nandoon na sa kanyang pag-aaral, sa kanyang lesson, sa kanyang uh, pagiging estudyante, pagiging empleyado, ay wala na ang God factor. Hindi tayo religious. Tama ba? Okay. So, ngayon, ang next, makikita natin pag nasa declining na ang ating position, when we will not allow any form of long-lasting covenant relationship. Pag hindi natin tinatrabaho ang pagiging covenanted natin sa church o sa ating kung sa mga may asawa diyan, sa mga kaibigan, pag hindi tayo nagtatrabaho o nagbi-build on covenant relationship and commitment sa pagiging covenanted, may sabit tayo. Ibig sabihin, papadecline tayo. Kasi only a covenanted relationship is a conducive habitation for the Holy Spirit, for Christ. Ulitin ko, ang tanging conducive sa banal na spirito at sa Panginoong Hesus Kristo na maging tahanan niya ay ang mga nag-ooperate sa covenanted relationship. Maliwanag ba ito? So pag hindi tayo nag-work out or outwork ng pagiging covenanted sa church at sa ating mga kinonekta sa atin ng Panginoon, ibig sabihin, it's just a matter of time pa-decline ang ating posisyon. Pa-decline ang ating relasyon sa Diyos. Kasi hindi tayo doon umaapak sa posisyon na covenanted ako kay Kristo. Covenanted ako sa church kasi covenanted ako sa Panginoong Jesus. Hindi ka makakapanalangin ngayon, "Oh God of my Father." Hindi mo yun maipapanalangin kasi hindi ka pumosisyon as covenant. Alam nyo ba, pag nanalangin tayo ng, "O God of my Father," imagine, kailangan kasi ang Diyos ng ating spiritual na mga parents, yun din ang Diyos natin. Maliwanag, shinare ko ito sa kagabi sa BS namin. Kailangan kayong finishing generation, ang kinikilalang Diyos ng iyong mga spiritual parents, yun din dapat ang Diyos na kinikilala nyo. Not the God of this world, not Mammon. Mammon is the God of this world. Hate Mammon. Kasi hindi siya ang Diyos natin. Ang Diyos natin, ang great provider. Ang Diyos natin is sovereign, powerful, the King of the kingdom, King of kings and Lord of lords. Sino ang lords doon? Ikaw at ako. Sino ang kings doon na maliit? Ikaw at ako. O so, ibabakit mo ba itong position mo as king, as prince, as priest? Hindi dapat ibakit. Maliwanag ba ito? Mga minamahal kong finishing generation, let us all be covenanted with each other. Ang pagiging covenanted ay hindi nasusukat sa laging nagkikita-kita. Maraming laging nagkikita-kita pero hindi covenanted. Maraming laging araw-araw kasama pero hindi covenanted. Sa spirit kasi ito, alam nyo ba na na-realize ko ito nung naintindihan ko ang covenanted na napipreserve lang ang culture within covenant. Napipreserve lang ang culture ng pamilya, ng kultura ng pamilya is in the spirit within covenanted relationship. Kasi nagkaroon ako ng realization na
Nung mga bata pa kami, magpipinsan, yung magpipinsan, madami kaming magpipinsan. Nung mga bata pa kami, mga very close kami. Parang akala mo ayaw na maghiwa-hiwalay kasi marami kaming moments na share ko nga sa mga kila Sarah, kila Gladys, kila Ezra kasi nakita ko yung closeness nila magpipinsan. Parang kami, no, nagiging emotional ako. Parang kami nung mga bata kami. Nagkaroon ng reunion nung nag-anniversary ang GH Piton at saka yung GH Teresa. It's so privileged that we were invited to that anniversary. Nakita ko nung nakita ko doon ang magpipinsan kung gaano ka-close at halos ayaw na maghiwa-hiwalay. Nalungkot ako kasi ganun kami nung mga bata pa kami. Pero hindi napipreserve ang kultura ng pamilya kung hindi sa spirito, kung hindi ko binanted. Thank you, Celestine. Pag hindi ko binanted sa isa't isa, kahit na may napakagandang kultura ang pamilya, hindi napipreserve. Kaya nga, sabi ko, nagkaroon ako ng realization. May kalungkutan akong naramdaman. It's only by the Spirit of God we can preserve culture of the family. Lalo na yung magagandang kultura, yung godly culture. Kasi sa aming magpipinsan, hindi na preserve. Ilan lang ang umapak sa kultura na binaba ng lolo namin. Yung righteousness, ang lolo at lolo kasi namin, mga Bible believer ang lolo namin. He secured something in the spirit. At doon sa sinecure niya, ilang kami naging bunga sa family namin, ilang ang naging pastor. And it's not ordinary, it's spiritual. Somebody who is honorable before God secure these things. And it so happened na yung nangyari sa espiritu, may nag-respond sa mga apo niya at kami yun. Pero hindi na preserve ang samahan namin kahit na gaano kami ka-close noon. Only by the Spirit. Kaya kung hindi tayo mag-secure covenanted relationship, it's just a matter of time. Hi and hello na lang tayo. At hindi conducive sa Holy Spirit, hindi conducive sa Diyos, hindi conducive sa what is divine. Kaya ito ang pakiusap ko sa finishing generation, secure a covenanted relationship. Hindi ito nami-measure ng laging nagkikita-kita. Yes, masaya pang nagkikita-kita. Pero ang covenanted relationship is by the Spirit, by virtue of connection and relationship, honorable relationship. I-preserve nyo ito. Lalo ang mga nakita kong mga pinsan, yung next generation namin sa pamilya, naka-establish ulit sila ng mga closeness sa, sa magpipinsan. At ang dalangin ko personally, ang dalangin namin ni Mami Doors na yung na-build nila ngayon na relations is madala to the next level. As kingdom, hindi mawawala. Nakakalungkot. Nakakalungkot. We are a victim of that na hindi na preserve, pero naniniwala ako we can take back. Amen? We can take back. Hanggang ngayon, naniniwala ko that I can take back this relationship in the family sa generation namin. At sa next generation ay merong magandang mangyayari at meron ng powerful na mangyayari. Amen ba? Sorry, nagdrama ako. Nagdrama ako. Pero it's in my heart that the finishing generation, lalo sa GH tribe, ay covenanted tayo. Lahat. Covenanted tayo kay Mama La. Dapat ganun. Para pag nanalangin tayo, Father, oh God, the God of my Father, pag pinapanalangin ko yun, alam nyo ba yun, yung, ang tinitingnan ko, ang Diyos ng aking spiritual parents, yun din ang Diyos ko.
Kaya parang nandoon ako sa posisyon na hindi ako mapahindian ni Lord kasi nakipag-covenant ako. Yun din ang portion nyo. Dapat, yun din ang lakaran natin. Nakuha man natin. Kasi pag may ka-covenant tayo, it protects. It builds up. It builds. It protects. It bring out the best. Hindi yung beast. It brings out the best of who we are in Christ. Hindi yung beast na inaalagaan natin, kailangan patayin yon. Pero yung Christ ang mapalago. Pag alam nyo ba, pag nilakaran natin ang covenanted relationship, you are protected. You are covered. Nakukuha ba natin? Kaya every time I pray, pag nagpe-pray ako ngayon, nandun ako sa position, oh God, oh my Father, parang ay nauobliga si Lord kahit hindi ako deserving, obligado si Lord dahil ang covenant ko, ang ang Diyos ko ay ang Diyos ng aking tatay, ang nanay, sa Espiritu. Nakuha ba natin? Imagine nyo kung ang kinilala yung Diyos at covenanted tayo sa ating mga spiritual parents. Ang Diyos na tinatawag nila, yun din ang nagre-response sa tawag mo. Mahirap na ang Diyos na tinatawag namin ay hindi nyo Diyos. Mm. This must not be your portion. Amen ba? God forbid. Mahirap ito. Kaya kailangan ang Diyos na tinatawag namin, yun din ang Diyos na tinatawag nyo. Can we fix this? I-fix natin ito. Not of this world. Amen? Though we are in this world, but we are no longer of this world. Okay, yan ang nandito tayo sa covenant kasi ang declining spirit, they will not allow any form of long-lasting covenanted relationship or commitment. Yung wala doon sa pag-position o pag-posture na I will cover because they're my covenant. Nakuha? Nakuha. So, i-revisit natin. Sino ba ang ka-covenant natin? Baka ang ka-covenant mo sa labas ng church. Ano ba? Akala mo covenant mo yun, siya hindi covenanted sa'yo, it will break your heart. Kailangan covenanted tayo sa church. Tama ba? Ang ka-covenant natin dapat ang God of heaven, ang ating setman dapat covenanted tayo sa Kanya. Hindi pwedeng hindi. Dahil ang relasyon na tumatagal at nagiging conducive sa pananahan at pangunguna ng banal na spirito ay covenanted relationship lang. Labas doon, wala. Wala tayong mabuild. Kaya kailangan may ang covenanted relationship ngayon ang kay ayusin natin. Covenanted ba tayo sa ating pamilya? Tama, 'di ba? Maging covenant tayo. Halimbawa, kami ni Mami Dors may understanding sa covenant. So yun ang nilalakaran namin. Kahit sa mga unbeliever namin na mga pinsan, I'm still covenanted with them sa harapan ng Diyos ang posisyon ko, nakipag-covenant ako sa Panginoon. Kaya alam ko aabutin ng Diyos ang aming mga kapinsanan. Alam ko aabutin ng Diyos ang mga next generation sa pamilya namin. Kasi si Lord hindi naman nagsisira ng usapan, di ba? Ang tao nagsisira ng usapan, pero ang Diyos hindi. Once we are covenanted with Christ, with God, He is going to fulfill what He had promised unto us. Kaya nga, nakakahiya naman na hindi tayo, covenant breaker tayo. Ay, naku, that is a dishonorable kind of attitude and character. Hindi dapat maging ganyan ang ating pag-uugali, okay? Ang hindi ooperate sa covenant relationship is mga selfish yan. Puro self ang iniisip. So, we must move up higher. Amen? Let's revisit this relationship that we have. Ka-covenant ko ba sila? Pag ka-covenant natin sila, we protect them. Diba? We pray for them. Pag covenant natin sila, pag may nagkwento against them, poprotectionan mo sila, uy, hindi ganyan ha, kilala ko yan. Kilala ko yan.
pinsan ko yan o kaya pastor ko yan. Hindi ganyan ang pastor ko. Dapat pinoproteksyonan. Pag mayroon nanira sa pastor, pinoproteksyonan. O hindi ganyan ang pastor ko ha. Honorable po ang pastor ko. Kaya wag niyo sasabi ng ganyan ng aking pastor. Yung pinoproteksyonan mo, pinaglalaban mo. Hindi mo siya, ay, ganun ba? May nagkwento na, "Oy, alam mo ba si ganito, si pastor ganito." Ay, ganun ba? Ay, kaya pala. O, di ba? O, wala na. Covenant breaker na tayo. Dapat, pinoproteksyonan. Pinoproteksyonan. Iba yung napag-usapan para bigyan ng solusyon, iba rin yung napag-usapan para sirain o may malis. Kilalanin yung spirito. Pag siniraan ang kakovenant nyo, ay kilalanin yung spirito ng naninira. Buljakin nyo sa panalangin. Buljakin nyo sa panalangin yung spiritong dala-dala ng mapanirang espiritu, yung chismosang espiritu. I forgot my cellphone. Where did I put it? Yung espiritong chismoso o chismosa, tirain nyo yan dahil hindi yan nakakabuti. Okay? So, ang covenant relationship, okay? We must be, kasi ang pastor, ang may kaunawaan, ay, ang honorable pastor, covenanted talaga siya sa congregation. Covenanted siya sa congregation. Nung inordain ako as pastor, ang congregation ay sinuotan ako ng ring. Kasi covenanted ako with the congregation. Ano man ang mangyari, covenanted. Kaya lang marami sa kongregasyon ang hindi covenanted sa pastor. Diba? Most of the time unfair. Joke. Most of the time unfair kasi ang pastor nakaposisyon, covenanted, kino-cover ang mga, kasi trabaho niya yun sa Panginoon. Trabaho lamang po, walang personal. Covenanted kay Lord ang pastor, kaya covenanted sa congregation. Pero ang congregation, madami sa congregation, ang hindi nagkumikilala ng pagiging covenanted sa pastor. 'Di ba? Kaya hindi conducive ang church sa pangunguna at sa pananahan ng Santong Espiritu at ng salita ng Diyos. Kasi maraming rebelde sa church. But not now. No longer. I hope wala na sa inyo ng mga rebelde-rebelde. Oh, hindi kayo magiging finishing generation kung may rebellious spirit. Kaya yung mga hindi pagsunod, yung mga stubborn, akala nyo kunti lang yan, yung wait, mami, ano ba naman? Ang ingay. Ay, buto yan. Yan, maliit yan na bahagi ng rebelliousness. Kill it immediately. Sa mga anak ko, nung mga bata pa ang mga anak ko, pag may nasense akong spirit of rebel, ay, hindi ko dinadala sa panalangin, tinutulig sa ako sa harapan niya. In the name of Jesus, I do not want that seed of rebellion in the name of Jesus be bound. Si Joseph no, nung maliit pa, kasi hindi naman niya naintindihan. Ako, basang-basa ko ang espiritu. Nakatulala siya, pero kinakausap ko ang espiritu. Because the spirit of rebellion will destroy you. Yes. Akala niyo lang kaya marami sa generation nyo ang mga unmindful at mga mga wait lang po. Ba naman si Mami? Hindi mo nyo alam, doon na magiging conducive yan paunti-unti sa spirit of rebellion. Kill it immediately. Kill it. Amen? Kasi mahirap, diba? Dadala yan to the next level. Ang spirito ng Diablo na inaccommodate ng isang kahit born again, ay lumalago yan. Alam nyo ba? Lumalago yan. So, wag na palaguin. Spirit of stubbornness, disobedience, ang disobedience na pang nag-grow, rebellion. Yung nag-umpisa lang sa delayed obedience, nag-disobey, rebellion. Kaya, demonyo yan. Inaccommodate ng isang na born again. O, sino na ang napalago? Ang seed ng Diablo. Hindi na ang Christ. Dapat marunong tayo nito magbasa, okay? Ako, basang-basa ko, pag may nakausap ako, basang-basa ko yung spirit of worldliness. O, spirit of worldliness, hindi ko man siya agad tutulig sa. Pero kung anak ko, ah,
Hindi pa nakakadalawang statement. Worldliness yan. Patayin mo na yan ngayon pa lang. Kasi portal yan ng Diablo. Portal yan ng Diablo. Mabait lang ako kasi nasa harapan ako ng mga finishing generation. Nagbabait-baitan lang pala ano. Pero yun ay mga it's a reality of what of the season where we are in right now. Kaya maging very careful tayo, matuto tayo mag-operate sa spirit of discernment. Believe that you have carry this spirit, the gift of the Holy Spirit, the spirit of discernment. Nakikilala ang espiritu. Kung nakikilala ang kapayapaan na espiritu at ang kagalakan na espiritu, ang rebellion na espiritu ay makikilala mo rin. Can we na na maging mindful tayo dito? Nakita ba natin? So kung nakikilala ang righteousness dimension niya ngayon, espiritu, katwiran, ang worldliness, makikilala mo rin na espiritu. Kaya hindi yan pinapaulagwa sa mga may kapatid. Sa mga may kapatid, una, i-build, I mean, i-deal ito sa spirit dimension. Next, kung kailangan kausapin ang tao na may carry ng ganitong espiritu, kailangan. Halimbawa, nandun na pala siya nag-serve na sa Mammon. Paano ko po malaman na nagsiserve na ako sa Mammon? Ang tungkol sa pera, kahit di na mag-church. Serving Mammon. Pag tungkol sa pera, kahit di na muna ako mag-attend ng church, o kaya sa preaching na lang ako darating kasi meron ako ng kailangan ma-close na kontrata o kaya meron ako ng kailangan ma-singil. Hindi pwede yun. That's Mammon. Deal it. At a very young, yung simple manifestation, kailangan ma-deal na yan. Dapat ang tiwala natin hindi sa Mammon, ang tiwala natin sa Panginoon. Tama ba? So, transition right now. Pwede ba tayo mag-transition, mag-crossover mula sa pagtitiwala sa pera, magtitiwala tayo sa Diyos. Huwag sa pera. Ang pera nawawala. Kapag wala kang pera, pag may tiwala ka sa Diyos at nandoon tayo sa Panginoon, magkakaroon ka. Lilinya ang provision. Pero pag wala kang pera kasi nagtiwala ka sa pera, wala ka ng Diyos, wala ka pang pera, wala ka talaga. Mahirap. So can we transition from trusting mammon to trusting, thank you my darling, trusting the Lord. Mga finishing generation, darating ang panahon na magko-qualify ang Diyos ng matatransferan ng wealth of the kingdom. Naniniwala ba tayo dito? Maliwanag yan sa Ecclesiastes. Ngayon, nasa qualifying moment tayo, ang generation namin at yung generation nyo, qualifying state o qualifying moment ng sino ang mapagkakatiwalaan niya ng wealth of the kingdom para mas lalo pang ma-expand at ma-extend ang kaharian. Siyempre, ang pagkakatiwalaan niya na ang mga tried and tested at ang mga pagkakatiwalaan niya ang may nagtitiwala sa Diyos. Ang pagkakatiwalaan niya ang marunong maghawak ng resources, marunong mag-manage ng resources, marunong mag-operate doon sa wisdom na pinagkatiwala ng Panginoon, at pagkakatiwalaan niya ang hindi nagtitiwala sa mammon. Ang wala ang hindi Diyos ang mammon. Tama ba? Ang Diyos ang the God of heaven and on earth. So, naniniwala ba kayo na may transfer from the unrighteous to the accurate? Accurate ang pagkakatiwalaan ng Diyos. Accurate, honorable men of God or in the kingdom na makapag-i-extend, expand ng kaharian dito sa lupa. Hindi naman niya ipagkakatiwala ang resources ng kaharian sa mga selfish.
sa mga sa mga nagdidepende sa mamon. Hindi. Ipagkakatiwala niya ang kayamanan ng kaharian ng Diyos doon sa mga marurunong humawak nito. Marunong mag-manage, marunong mag-multiply, marunong kung saan, marunong makinig at sumunod sa tinig ng Diyos kung saan dadalhin ang resources, hindi pansarili. Nakukuha ba natin? So ang tanong, are we ready? Or are we preparing ourselves to be ready for this transfer? Ako pinaniwalaan ko to nung tinuro ito sa amin. Noon, siniris ito noon sa amin ni Mama La at ni Papa Lo. Matagal na. Imagine nyo, dalaga pa ako. College pa ako. Kaya noon, parang sa inyo rin ngayon na, pero hindi daw kami nag-isip. Nag-share nga kami ni Mami Doris, Pastora Doris. Hindi kami nag-isip na mangyayari kaya ito na aming pinapakinggan. Hindi ako nag-isip ng ganun. Um, Prinoteksyonan talaga kami ng Panginoon na maging pure lang talaga kami na habang sinisiris ito noon sa amin, ni Pastor Israel, kung mag-series noon ang mga forefathers, alam mo ba yon? Ang Isaiah, isi-series nila kalahating taon, 1 year. Oo. Pag nag-series sila noon, hindi man lang daw ako nag-isip na mangyayari kaya ito sa amin ng mga pinag-usapan namin. I just receive it, believe it, and I know it will come to pass. And I know I will become a part of it in the days to come. Ito na nga ngayon. Ang mga sinisiris sa amin noon sa Isaiah that you will rule and reign with Christ here on the earth. Ay, series yun hanggang nag-move up, nag-build up, nag-build up, nag-build up. Nandito tayo ngayon. Ang millennial kingdom, 1,000 years ruling, reigning with Christ here. At physical. Physical yun ha. Igagambol ba natin ang 1,000 years na millennial reign sa temporary na mga bagay na walang eternal value? Of course, no. Kaya we really learn how to secure this position that we have in Christ. Tingnan natin, every time we pray, every time we decrease something, paniwalaan natin ang dinideklara natin. Paniwalaan natin. Kaya nga kanina sa radyo, ako naman sa radyo, ang position ko lang, di ko iniisip na maraming nakinig sa akin. Kinakausap ko sa atmosphere. Kasi yun ang posisyon natin, spirit man. So kinakausap ko, as I decree, as I declare, as I legislate in the spirit, ang mga kinakausap ko ang spiritual na bagay. Ang sabi ko, nagdeklara ko, there shall be a changes of political landscape in the entire province of Sorsogon. So I am expecting it, na mayroon ng changes, mayroon ng reformation sa political landscape. So, dineklara ko rin kanina na ang gobernador at ang mayor ay maging righteous at kumilala ng panggobyerno ng Diyos. And so I am expecting it. Because I believe that God is going to move. Dahil ang nilegislate natin ay part and parcel of His kingdom. So yun ang mga gagawin na, tatrabahuin natin. May trabaho tayo. Kaya ang finishing generation, tinitrain kayo, hindi para magpa-cute, hindi para hindi para magpaganda ng magpaganda. Ay paniwalaan niyo ako. Hindi ko sinabi pabayaan ang sarili. Hindi doon. Alam niyo ba na pag lumalago ang Christ na carry natin, paganda tayo ng paganda, pagwapo ng pagwapo. Yes, we age. We age. O, ilan na ba ako ngayon? Nalimutan lang edad. 56. 56 na? Oo. 56 na pala ako. Mag-56 na ako. Mag-56. Pero naniniwala ba tayo na as the Christ is taking shape, taking form in us, nagtitake shape, nagtitake form ang character ni Christ, image and likeness of Christ, paganda tayo ng paganda, pagwapo ng pagwapo. Kahit wala kahit tayong i-apply, pero hindi ko sinabi pabayaan ang buhok, pabayaan doon, mag-shampoo, mag-conditioner. Pero yung vanity na, alam mo yun na, nakafocus ka na sa pagpapaganda, pagpakintab ng ano, wala na, napabayaan na ang Christ na dapat palaguin. Doon na ang focus, order dito, order doon. Very accessible na kasi ngayon ang mga order. Praise God, hanggang ngayon hindi ako marunong mag-order sa online.
Pinapasalamat ko na lang yun sa Panginoon kasi pero kung may mga kailangan ako na nasa online ay ask favor from Pastora Nora sa kapatid ko. And Mami Doors, si Mami Doors kasi marurunong sila mag-order sa online. Pero ang sinasabi ko ba sa inyo mga finishing generation, ang i-prioritize natin na pagpapaganda ngayon ang karakterya ni Kristo. Kasi pag conscious tayo, conscious na, tumanda na ako. Ako hindi ako nako-conscious doon. Conscious lang talaga ako sa Lord. I need to become a pattern, an accurate pattern to the next generation para pagharap ko po sa iyo sa judgment, klarado po ako, hindi ko po isusubsob ang aking mukha sa kahihiyan. Hindi ako noon ang pinaka mindful ko talaga or ang pinaka priority ko talaga ay ako ba ay naging modelo ng tama, na represent ko ba ng tama si Christ, ang covenant ko ba sa Panginoon ay hindi ko na break, hindi ko na violate ang mga protocol ng kingdom. Busy ang kaisipan ko ng ganyan. Ang covenant ko ba, ang connection ko ba kay Mamala? Every now and then, I revisit my connection with Mamala kasi kung maging familiar ako, ay hindi, ako ang lugi. Hindi si Mamala, ako yun ang malulugi. Ah, I pursue this in the spirit. Ito ang mga pinaprioritize na nasa isipan ko. Kung makalimutin man ako, pero ito ayaw kong kalimutan ito, na ang palaguin ay ang Kristo na daladala natin. Hindi ang mga pag-uugali o buto ng Diablo ang patubuin natin sa ating espiritu. Klarado ba ito? Kailangan malinis tayo. Malinis tayo every day, every now and then, every moment man na God consciousness natin ay lumago. Kasi sabi ko sa inyo, bahala si Lord sa pagpapaganda sa atin. Oh, na nakita nyo ba si Mama Lam? Oh, paganda ng paganda. Si Mami Doors. Paganda ng paganda. Ang mga konektado dyan ng mga mami, pabata ng pabata ang itsura. Kasi Christ ang lumalago. Hindi worldliness, hindi self, hindi flesh, hindi... At alam nyo yon, pinapalago ang Kristo. Oh, kaya yan ang asikasuhin natin. Yan ang ayusin natin na pagiging conscious natin sa bawat araw na ang Christ character, Christ attitude, image and likeness of Christ, of God ang ating mapalago. Hindi ang kung anong bagay na masama na nandiyan sa ating espiritu. Everyday tayo mag-check. Everyday. Wala namang masama. Kung nakakapag-check nga tayo ng social media, ng FB, ng Messenger, bakit hindi tayo mag-check ng ating spirit? 'Di ba? Bago pumunta, bago mag-open ng Messenger o social media platform diyan sa mainstream, i-check muna ang postura ko ba ngayon tama, ang aking bang spirit ay pure. Paano ko po masasabi na pure? Wala kang malisya, wala kang pagmumurmur, wala kang confusion, wala kang something against anyone, 'di ba? Kahit ginajudge ka nila na ayan mo sila, hindi mo yung responsibilidad. Ang responsibility natin is ako, ang aking katatayuan sa harapan ng Diyos. Kung ma-misinterpret man, basta ang clear conscience man tayo sa ginawa natin with good intention, bahala sila, basta ang ating posisyon ay itinama natin sa harapan ng Diyos. Tama ba? Kahit na inaccuse nila si Christ noon, inaccuse ng maraming bagay, maraming beses at ng masasamang bagay, inaccuse siya, pero he knows where he is stand. He knows his mandate. He know who he is. Hindi siya na insecure. Alam niya kung sino siya. Diyos siya. Kaya ngayon, pag meron ng mga dumating na thoughts sa iyo, kilalanin mo ang iyong sarili. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay isa sa mga finishing generation. Na ako ay isa sa mga kasama na maghahari at who will rule and reign with Christ here on the earth. Oh, kilalanin natin ang wag ka makipagkompetensya sabi ko nga 'di ba nung nakaraan, wag ka makipagkompetensya, no match sa world. Kilalanin natin kung sino at saan ang posisyon natin. Hindi ka makipagkompetensya sa world. Anong pakikipagkompetensya mo diyan sa worldliness? Ah, tutubuan ka lang ng mga inggit.
At eventually, kung kasama mo mga inggitira, ang impartation niya ng mga inggitira-inggitiro, ay lalago din yan sa iyo kasi spirit yan. Pag mayroon ng portal yan, maliit na portal na ang pagkainggit, ay sasakupin ka niyan. It will swallow you. But God forbid, this must not be your portion. Amen? Kilalanin natin ang sarili natin. We are a finishing generation. Pag sinabing finishing generation, a generation who is honorable, will be followed by signs and wonders and miracles, covenanted with Christ. A finishing generation is a reformist, is strategist, strong in the Lord, passionate in worship, strong in sa panggogobyerno ng Diyos, pinangungunahan ng panggogobyerno ng Diyos. Dapat doon tayo, wag tayong ang kawawa nga ang mga kahenerasyon ninyo, pag may nakikita ko, halimbawa may pinuntang kami ni Pastor Jerry, o halimbawa sa mall, burden na burden ako sa mga ka-generation ninyo na worldliness. Siyempre, what can we expect kung wala silang naririnig na truth? That's why we really need to rise up in the spirit. Save your generation. Speak in the atmosphere to serve ako pag nasa mall ako, hindi ko talaga maiwasan. Nagdideklara ako. Hindi ko talaga maiwasan. Nagdideklara ako, hindi ako nahiya. Kahit, palimbawa, sinabi ni Pastor Jeremy, may pupuntahan lang ako, dito ka lang, nagdideklara ako. Tapos sabihin ko, let this generation come to the knowledge of Christ, have an encounter, personal encounter with Christ. Because, hindi naman maiksi ang kamay ng Diyos para di sila abutin, di ba? Na kawawa sila, kaya nga they are waiting for the manifestations of the sons of God. Are we the sons of God? If we are the sons of God in this hour, in this season, we really need to rise up and take up the baton and really take position in the spirit to reach that generation na nandoon sa pinto ng impyerno. Kailangan mahablot sila mula sa gates of hell. Sabi ni Lord, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. O nasaan ang church? Bakit di makapag-rise up? Tayo na yun, pangunahan na natin. Tayo na nakakaunawa ng bagay na ito. Mauna na tayo mag-rise up so that they will just follow. And we will become a benchmark of righteousness, benchmark of those who are alliance with the truth, alliance of God, and those who are going to become a king and priests and ministers unto God in this hour. I hope maliwanag ang ating pinag-usapan. Nakuha natin, pasensya na doon sa drama ko, I got burdened kasi na-realize ko lang talaga na kahit anong ganda ng samahan, anong ganda ng kultura ng pamilya, it can only preserve by the spirit of covenanted relationship. Kaya sa church, yun talagang binaba ni Lord. Kasi walang mapipreserve na may eternal values pag hindi within covenanted relationship. Okay, let's all pray. Father, we thank you so much for the word. We know, Lord God, that by the spirit of discernment, we can operate in this, oh God, because we believe and we receive that transfer and manifestation of the spirit of discernment, that from this day onward, we can discern the voice of men, the voice of this world, the voice of demonic spirit, and the voice of the Holy Spirit. We thank you so much, Lord God, that this will be evident to our spirit, Lord God, na hindi po kami ma-deceive, Panginoon. We will not be deceived and deceive. No one will deceive us, oh God, because we will be and we are an alliance of truth. We love the truth, oh Lord God. We are an alliance of your word, oh God, in Jesus' name. Lord, we are revisiting our covenant with you, that we are going to be covenanted with the God of heaven, with the God of our fathers, oh Lord. We thank you so much, Lord God, that ang sinasamba naming Diyos ay ang mga sinambang Diyos ng aming mga forefathers, oh God. Maraming salamat na ang bawat isa sa finishing generation will operate in covenanted relationship. We thank you so much, Lord God, for the gift of discernment that we received tonight. And since mula ngayon, mag-ooperate po kami sa discernment. But we will be honorable, O Lord God. We will operate in love. We will operate in honor. We will operate in respect, O Lord God.
And we will learn how to deal something in the spirit as we position in the heavenly places, seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. We will no longer vacate our position, O Lord God. We will protect our posture in the spirit, Lord God. Oh, we thank you that we will, everyone in the finishing generation will find their place in the kingdom, will find their lane, oh Lord God, in this journey, in this race, in Jesus' mighty name, so that hindi po kami mati-technical, Panginoon. We will know with clarity about the race that we are in, oh God. We will know with clarity the lane where we are and where we must take. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. And my best regards to all of you, finishing generation, and to the mothers who are there, and parents of the finishing generation. I hope kung hindi man ninyo naintindihan pa yung sinabi natin kanina, pero just receive it in your spirit. Opo.